Okay? Kasi pag naka-VIP ka po, may program po tayo na tinatawag na executive ranking bonus. So, ibig sabihin, pag nag-rank ka, meron kang profit share. Okay? So, ibig sabihin po nun, yung 5%, okay, nakabuuang kita ng kumpanya, ibinabalik niya po yan dun sa mga members na nagra-rank. So, kung makikita niyo po sa dashboard, di ba, kung kinakalkal niyo po yung dashboard, meron po diyang rank. Nakikita niyo, may all-time rank. Tama? Your current rank. So, dyan po siya pumapasok. So, ibig sabihin, to start with, okay, yan. So, meron po tayong tatlong rank. Silver 1, Silver 2, Silver 3, Gold 1, Gold 2, Gold 3, Platinum 1, Platinum 2, and Platinum 3. Okay? So, kahit sa mga luma, guys, ano nyo to? I-familiarize nyo para at least alam nyo kung paano nyo gagawin yung business and kung paano kayo mag-strategize. So, ibig sabihin, yung 5% na kabuuang kita ng kumpanya, ibinibigay niya pa yan sa mga nag-rank. So, binibitak pa niya yung 5% na susundan. Okay? So, yung 20% ng 5% na pupunta sa mga taong to. Okay? Then, yung 35% sa gold and 45% sa platinum. Each rank may corresponding shares yan. So, ibig sabihin, meron ka ditong 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ganun din sa platinum. Okay? So, meron kang shares na tinatawag. Okay? Ngayon, paano ka magsi-silver 1? Napakadali lang. Kailangan mo lang ng 10,000 group sales. What do you mean by group sales? Ibig sabihin po niyan, yung activity mo at activity ng member mo. Okay? So last month, we have... Ma'am Jillian, anong rank mo nga last month? Umabot ba ng silver 1? Hindi, no? Kulang. Umabot ba ng 10,000? Kasi last month, si Ma'am Merlin, she got her first silver 1 rank. Okay? Nakita mo ba kung magkano yung reward mo doon? Okay, so tingnan mo ma'am sa rewards. Pasok ka. Pasok ka sa rewards. Okay? Rewards. Special rewards. Okay, tapos start date June. Filter. So, ayun. May extra kang 52 dirhams. Okay? Last month. Okay? So, ibig sabihin, pag nagsi-silver 1 ka, meron kang shares. Pero syempre, since silver 1, maraming nakakakuha nito, minsan, mas mababa pa dyan. Nasusundan? Okay? Pero again, lagi ko tinuturo sa mga members, be grateful. Kasi maliit o malaki yan, bonus pa din yan. Okay? Isipin mo, saan ka hahanap ng 50,000, ng 50 dirhams na na-reach mo lang yung 10,000. Tama? It's your activity and your downline activity. So ngayon, mas malaki yan kung nag-silver 2 ka. Dito, kailangan mo ng 25,000. Dito, 50,000. Group sales. Silver 3 ka nun. Okay? Ngayon, pag na-hit mo for the first time, yung silver 3, yung company bibigyan ka ng free staycation. Okay? Sa any 5-star hotel dito sa UAE. Parang si Ma'am Jerlyn, gusto ko yan Okay? Pang-content yan Okay? Of course. Okay? Ngayon, dito, na yung magandang labanan. Okay? Kasi sa gold 1, pag nag 100,000 ka, tapos meron kang dalawang direct na nag-silver 2. Okay? Ano yung silver 2? Yung naka-reach din ng 25. Okay? Yung company, bibigyan ka ng 15,000 dirhams cash. Pwede na? Pwede na, no? Okay? Pero paano pag ang tanong, sir,
Gold 2. Ano ba yung gold 2? 150, silver 2, silver 3, and silver 1. Pwede po kasi natin hindi muna kunin tong 15K. Okay? Tapos gusto mong makuha yung gold 2. Okay? Ang kailangan mo lang dyan, pag nakuha mo to for the first time, plus 5,000 ka dito. Okay? So 20K na yung pondo mo sa company. Ngayon, paano naman kung gusto mong i-hit yung silver 3? Dalawang S3, dalawang S2, dalawang S1. Okay? Dito, plus 5,000 ka din. Paano pag gusto mo na siyang kunin? Hindi mo na ma-hit yung gold 2 and gold 3. Anytime, pwede mong kunin ulit yung 15K. Nasusundan? Okay, ngayon, ang tanong, sir, paano kung na-skip ko yung gold 1, nag-gold 2 ako agad? Magkano ko bibigay sa'yo ng company? 20. Okay, so kunwari, pag nag-skip ka naman sa gold 3, nabuo mo siya agad, 25. Okay, nasusundan? Okay, kaya ngayon pa lang, importante na ang mindset mo, meron kang at least 3 leader. Okay, tatlong tao na directly na ikaw ang nag-enroll na talagang ginawa yung negosyo. Okay, so pag nagawa mo yan, potentially, either dyan ang pwede mong makuha. Okay, ngayon, sa Platinum 1, 350,000 dirhams, isang gold 1, dalawang S3, at dalawang S2. Hindi ko to pinipresent. Yung Platinum 1, hindi ko to pinipresent. Hanggang dito lang ako, natatapos na ako. Kasi dati, pag tinitingnan namin tong Platinum 1, parang napaka-imposible. Kasi isipin mo, 350,000 na benta. Tapos, yung isa mong leader, nag-gold 1, ito yung benta niya. Yung dalawa mong leader, ito yung binenta niya. Yung dalawang leader mo, ito yung binenta niya. Kung titingnan mo, parang imposible. Tama? Okay, pero kay Sir Aaron kasi nothing is impossible always. Okay? So, yan po yung na-hit natin last February. So, last February, last year, kumita po ako ng 50,000 dirhams. Cash. Pwede na? Pwede. Ma'am Ana, pwede na? Pwede na, no? Pero liliwanagin ko lang ha, pasok ka lang sa program na to kung ang account mo ay VIP. So kung naka-basic ka, mag-upgrade ka muna. Okay? para pumasok ka sa program na to. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung journey ko sa executive ranking bonus. Okay? Para at least mas makita nyo kung gaano ba ka-importante na meron ka rin talagang kasama sa pagnenegosyo. Diba? So, noong 2020, hindi pa ako nag-gold. Hindi ako nag-gold rank. Okay? So, pero noong 2020, kumita na ako ng 908 dirhams. Okay? Bonus lang ha. Hindi pa yung kinikita mo ng pagda-direct, tsaka yung sa sales reward. So, dito, kumita ako ng 13,000 pesos. May conversion from dirhams to pesos. So, pwede na? Pwede na, no? So, noong 2021 naman, kita niyo ba yung mga amount? Hindi gano'n, no? Okay, maliit. Okay? So, noong 2021, hanggang January hanggang February, hindi pa rin ako nag-gold. Pero nung nag-gold ako nung March, which is my first parang major award sa company, nakuha ko siya. So, kumita ako ng 19,000. Okay? Pero syempre, business, hindi naman siya laging malakas. It could fluctuate up and down. Tama? Pero, after ng April 2021, May 2021, hanggang end of that year, hindi na po ako bumaba sa gold 1 rank. So just imagine, ako lang po yung nag-gold. So ibig sabihin, kung ako lang yung nag-gold, yung 12 shares na yan, akin lang po yan. Okay? So ibig sabihin, pag meron kang kasama, syempre, nahahati. Tama? Okay? So meron po akong mga month, ang commission ko po is 4,000, 4,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000. Then, noong November, 1,750. Okay, bonus lang. 1,750, malaki pa rin po yan. Okay, pero bakit siya 1,750? Kasi 5 po kami naka-gold niyan. Marami.
'Di ba? Pero still, thankful pa din ako kasi 1,750, hindi ko pa rin kukunin. Hindi ko pa rin yan kikitain na nakahiga lang ako sa bahay. Tama? Okay? So, 2021, kumita ako ng 48,000. That's 734,000 pesos. That's more than 500,000. Doon lang sa isang ways of earning natin yan. Nasusundan? Okay? Ngayon, nung 2022, ito, 27,000, that's roughly, nearly, okay, 500,000. So, bakit bumaba? Again, kasi meron ka ng nakakahati. Kasi hindi na lang ikaw yung nag-gold. Nasusundan? Okay? So, ngayon, nung 2023 naman, eto na, hindi pa siya natapos. Pero nung 2023, na-hit ko yung platinum. Okay? So, yung 50K plus yung platinum na 11,000. Bakit 11,000? Kasi nga, 45% ng 5% at yung 12 shares, sa akin lang napunta. So, ang total po niya, 67. So, just imagine, in 1 month, okay, kumita po tayo ng 1 million pesos. Sabi ko nga po 4 na taon ko lang po ginawa yung negosyo nung na-hit ko yan. Kahit pa sabihin mong maging empleyado ka for 10 years, ang gratuity mo, good luck kung aabot ng 67K. Tama? Diba? Swerte ka kung para kang si Sir Gerard, malaki ang basic. Facility manager ka. Okay, paano kung hindi? Tama? Aabot ka pa ng 10 to 15 years bago ka kumita ng ganyan. Nasusundan? Pero sa pagnenegosyo, meron kang chance. Yan po yung sinasabi natin. Okay? So, panood ko sa inyo. Hindi nyo pa napapanood, no? Kayong tatlo, no? Hindi pa. Okay? Ako po yan, makikita nyo dyan. Grand mentor natin, guys, Sir Nick. So may mga awarding tayo, guys, ha? Sa October mo, si Ma'am Merely aakyat, Silver 1. Umabot ba si Ma'am Jillian? June. Nakambocha, may pag-ganun pa. No? Actually, sabi ng director hindi ako yun. Sabi lang na nag-video, ganunin mo. Ano naman ako, masunurin ako, di ba? Lagi akong GLLA So, again, hindi naman siya nagawa ko lang. Okay? It was a team effort. Okay? Hindi lang naman siya sabi mo, dahil lang sa Sir Aaron. No, it's the whole community that helped me achieve that one. That's the reason why I'm very thankful for each and every one of those people that helped me also to achieve yung na-achieve natin. So, ngayon,
Yung journey ko sa executive ranking bonus, kung makikita nyo, bonus alone, yan na po yung kinita natin sa negosyo. Okay? Ngayon, hindi ko po yan kinita ng empleyado ko. Di ba? Kasi iba pa rin po talaga pag meron kang negosyo. Ang lagi ko sinasabi, if you are an employee, wala pong problema. Okay? Kasi secured yung family mo. Totoo yun. Di ba? Pero kahit anong sipag mo sa trabaho mo, yung sahod mo, fixed. Kung sumasahod ka ng 5, 6, 7, hanggang dun ka lang. Kahit i-abuse ka ng employer mo, hanggang dun lang. Tama? Ako, in-abuse ko yung sarili ko for 4 years. Hanggang ngayon, ina-abuse ko yung sarili ko sa negosyong to. Yan yung mga nagiging kapalit. Sulit. Sulit. Lahat ng rejection sa buhay ko, sulit. Okay? Kasi marami nang nasolve. Ngayon, sasabihin ng mga tao, actually, nung nakuha ko yan, ang dami hindi naman nag-bash. Ang daming nagtanong sa akin, nasaan na yung pera? Siyempre, napunta na sa pamilya ko. Tama, sa mga expenses, sa mga isipin nyo, ilang loans din yung nabayaran ko dyan. Di ba? So may reason ka kung bakit ka nagnenegosyo. Di ba? Hindi ibig sabihin, kumita ka ng 1 milyon, milyonaryo ka na agad. Di ba? Yun yung kasi kailangan maintindihan ng tao. Yun yung reason kung bakit ka nagnenegosyo para dun sa mga pangangailangan mo. Tama, mali? Tama? Okay? So ngayon, ito na din yung total net, hindi siya updated, pero ito na yung kinita natin sa negosyo. Okay? Pwede na ba? Extra income. Kikita ka ng ganyan, extra income. Pwede na? Okay, pero syempre, hindi siya overnight. Diba? Kailangan mo talaga siyang trabahuin. Kailangan mo talaga siyang pagsakripisyuhan. Isipin nyo na lang po, yung mga kasama ko sa Dubai, nandito. Sakripisyo po ba yan? Sakripisyo po yan. Okay, kahit magkakasama na kami sa Dubai, pero still, nalaman nila pupunta ako dito, kanya-kanya sila ng PM. Sir, sama po ako ha. Sir, sama po ako. Diba? Kasi bakit? Tingnan nyo guys. Naniniwala ba kayo na kahit anong pang sabihin mo, na pag nagnenegosyo ka, kung hindi mo pa ulit-ulit maririnig yung isang bagay, hindi mo naman maaaral at hindi mo rin naman maintindihan. Ganun ka-importante po na nagpupunta ka ng opisina, ganun po ka-importante na inaaral mo yung negosyo. Diba? Wala pong negosyo na lumaki sa sa patay sinding apoy. Walang kumukulong tubig sa patay sinding apoy. Okay? So, ganun din po sa pagnenegosyo. Don't expect na yung negosyo mo lalaki kung ang hataw mo on-off. Tama? Kasi tingnan niyo po, yung mga tao nga po na nagbibigay na ng full attention nila sa business nila, may challenges pa din. Tama? Kung pa kaya na minsan lulubog, lilitaw ka lang. Nasusundan? Di ba? So, in order for you to achieve ng mga ganyang klaseng numbers, kailangan mo talaga magsakripisyo. And kailangan mo talaga bigyan ng oras yung negosyo. Nasusundan? Okay? Para sabi ni Ma'am Ana, patay ako. Di ba? So, yan. Dito naman, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit naman maraming tao ang nagmo-multiple accounts. Okay? Ilan account? 4. Ilan account? 4. Ilan ang account? 16. Ikaw, ilan ang account? 4. Okay? So, ipapakita ko lang sa inyo. Again, what I'm trying to show to you right now is your choice. Okay? Wala pong pilitan. Diba? Hindi ko nga pinipilit si Ma'am Ana na mag-BIP ngayon eh. Diba? Choice niya yun. Okay? Hindi ko nga pinipilit si Sir Dan. Okay? Pero pinapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung mga pwedeng mawala sa inyo pag hindi nyo ginawa yung mga certain na bagay. Okay? So, yung ipapakita ko po sa inyo, it's your choice. Okay? Hindi po to pilitan. Malinaw po yan, ha? Nakakamera po tayo. Okay? Nakakamera po tayo, ha? Meron po tayong ebidensya. Okay? Kasi ang sinasabi ng karamihan is, pinag-multiple accounts lang daw dito yung mga tao para pagkakitaan. Okay? So, hindi po. Okay? Marami na po nag-multiple accounts dito na syempre, ang lagi ko sinasabi, pag ginawa mo yan, it's your responsibility. Tama? Kasi naglabas ka ng mas malaking amount. Pero syempre, hindi namin yan sasayangin. Basta ikaw, gagawin mo rin yung part mo.
Hindi kasi pwede na nandito kami para sa'yo, tapos ikaw mismo yung wala. Nasusundan? Okay? So, ipapakita ko po sa inyo yung difference ng isang head, ng 3 heads, at ng 7 heads. Okay? So, theoretically speaking, scenario na lang, bakit pa kasi theoretically pa? No? Scenario na lang. Nagkaroon ka ng 8 VIP. 8 VIP, okay? Ganyan yung naging structure mo. 4 sa left, 4 sa right. Okay? So, magkano kinita mo? You have 4 pairs. Okay? So, drawing ko nga para at least nasusundan. Malinaw sa inyo yung executive ranking bonus, guys? Okay. Okay. So, parang ganito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Okay? Nasundan? 4 pairs. 4 sa left, 4 sa right. So, magkano kinita mo? 120 times 4, kumita ka ng 480 dirhams sa isang account. Okay? Paano naman kung 3 yung account mo? Same din po yung nangyari. Okay? So, kung same din yung nangyari, ganito po siya mangyayari. Ikaw to, ikaw to. So, 1. Tama ba, Coach D? Tagi-isa pa. Ayan, okay. Yan. Ganito naman yung nangyari. Tulad, wala pa si Sir Dan kasi kanina no sinasabi ko. Isipin mo na lang, hindi ikaw to. Kanino pumasok yung sales? Sa ibang tao. Tama? Ngayon, kung ikaw yan, magkano kinita mo? Same ba nang nangyari? Okay, so meron kang total 8 pairs, kumita ka ng 960. Okay, so 4 na tao din yung pinasok mo. Tama? Okay, paano kung 7 yung account mo? Okay, so kung 7 yung account mo, lahat ng leg, merong tao. So yan. So dito, meron kang 12 pairs. So meron kang 1,440 dirhams per day. Pwede. Okay? Pero syempre, you need to understand that you need to invest more. Diba? Ganun lang naman ang pagnenegosyo. Gusto mo lumaki yung kitaan mo, mag-i-invest ka din ng mas malaki. Okay? Pero syempre, sabi ko nga, mas maganda na ngayon na mag-multiple accounts ka kasi bakit? We have wide range variety of product. Dati, nang nag-multiple accounts kami, ang option lang namin, magbenta ng pabango. O ngayon, pag natatanggihan pa kami sa pabango, wala na kami ibang alternative. Tama? Okay, ngayon, tanggihan ka sa pabango, meron kang body wash. 12 dirhams mo kukunin, mabenta mo ng 25 dirhams, 35. Okay? Alam niyo, bibigyan ko kayo ng idea, pinakamabilis po sa body wash, 3 for 100. Kano puhunan mo? 36. Magkano profit mo? 74. Sa laki niyan, guys, hindi ka tatanggihan sa 3 for 100. Barating ka pa. Discount. Dihingi ng discount, hindi. Dihingi. O, bigay mo 80. 80. Minus 20. Meron ka pa rin magkanong profit? 54. Tama? Sa 54? Hindi. Makasampung tao ka lang, may 540 ka na. Tama, mali? Di ba? So, ganun po yung mga diskarte. Yan. Ito yung mahirap. Kapag lumalaki na po yung grupo mo, hindi mo na siya pwedeng i-restructure. Tama? Kaya lagi ko sinasabi, you need to decide fast. Kasi paano kung every week may 8 tao nang pumapasok sa structure mo? Diba? For example, nag-start ka for VIP. Okay? May tao na dito. So, paano pa? Kaya nakalock yung right side. Dito mo sa right side ngayon yan paplanuhin kung paano ka ngayon pwedeng mag 7 accounts.
Kasi yung left side mo, barado na. Susundan? Okay? Then, uulitin ko ulit for the sake of Sir Dan, yung power leg system natin. Okay? So, ito yung mga pwedeng mawala sa'yo. Okay? Yan. So, you're losing more and more each day. Pag hindi mo pa tinake yung action. Kasi habang lumalaki ang grupo mo, lumalaki rin yung nawawala sa'yo. Susundan? Okay? Tingnan nyo na lang po. Okay? Ano yung solusyon? Para hindi manghinayang sa huli, ngayon pa lang, you need to decide. Okay, nasusundan? So, nagigets yun, no? Okay, so ito naman yung system. Ano yung advantage ng yes system? Ano ko si Ma'am Ana kanina? Ma'am Ana, 1.6 million pesos in 1 year. Pwede na ba sa'yo? Pwede na, no? Pero hindi mo yan ma-achieve kung hindi nakaganito yung structure mo. Okay, yun yung disclaimer ha. Okay? Ito yung pinaka-full program. Sorry, busog. Para ma-achieve mo yung amount na yan. Okay? Kaya dapat naka-perfect structure ka na 7 accounts. Pero pag nasundan mo yan, okay, yun yung pwede mong kitain sa career mo sa pagnenegosyo. So, sa 7 accounts, yan. Ito yung ROI mo. Pag nag-enroll ka ng 7 accounts, yung 6 na account mo, may kita ka na agad na 100. Tama? Okay? Kasi dinadirect mo yung account mo. So, may kita kang 600. Siyempre, may mga pairing bonuses each side. So, pag nakumpleto mo yan, ito yung kinita mo. Meron kang 1, 2, 3, 6 pa na bumalik sa income mo. Nasusundan? Okay? Ngayon naka 7 accounts ka na, ang gagawin mo naman ngayon, okay? Maghahanap ka ng 8 tao. Okay? Yung 8 tao na yan, magsi-7 accounts din. So, 8 times 100, magkano kinita mo? 800. Since nag-7 accounts sila, yan yung mga pairing bonuses mo. Okay, so 84 times 120, kumita ka ng 10,080. So may leadership bonus ka pa, kumita ka ng 12,068. Bawi na? Bawi na, no? So ibig sabihin, 8 tao lang na nag-7 accounts din, tapos naka-perfect structure sa lahat ng legs mo yan, bawi na yung puhunan mo. Gets? Perfect, cool. Ngayon, ito na yung sinasabi ko na yung 8 tao naman na yan, naghanap din lang sila ng 8 tao na mag-7 accounts. Pag nagawa po niyo yan, ito po yung possible na income niyo. Hindi na po ba? 104,832. Parang hindi masaya si Ma'am Ana sa 1.6 million. Okay. Pero tandaan nyo guys ha, wala pa yung executive ranking bonus, wala pa yung profit sharing, wala pa yung sales rewards, wala pa yung product ROI, okay? Wala pa yung direct sales, wala pa yung collaborator rewards. Okay? Wala pa yung prestige rewards. Nasusundan nyo? Okay, so kinumpute lang natin yung sales match. Pag ganyan po yung nangyari, ay ako na pala yan, huwag na yan. Okay? Nasusundan nyo po? Oh, sasabihin ng iba, Sir, parang ang hirap naman maghanap ng 8 tao na kaya mag-7 account. Isa nga, hindi ako makaisa eh. 8 tao pa. Okay? Bigyan ko kayo ng example pa. Okay? Ito, sure ako, kaya nyo na. Power of 2. Paano power of 2? Okay? 2 tao lang every month. Ilang month meron tayo? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Guys, pahanda ng calculator ha. Medyo matindi-tinding computation to. Okay? So, ano yung compensation plan natin? 1 on the left, 1 on the right, 1, 20. So, kunwari, ang first month mo, ilang tao ang dinala mo? 2. So, sa first month mo, magkano ang kinita mo sa 2 tao? 120. Okay? Ngayon, sa second month mo, 2 tao lang din ulit. Nasusundan? So, ilan na? 2? 2. Ilan siya? 4. Okay? So, 4 na. So, 4, 120, 240. Okay? So, para mas madali na i-compute, wag na natin siya kasi baka hanggang dito ko sa baba nagsusulat. Okay? So, gawin na lang natin siyang sumunod naman, 8. Okay? So, 8, ilan na to? 480. Okay? Yung ika-4th month mo, 16 times, ilan na to? Equals pala. 960. Okay? Sa 5th month mo, naging 32. Ito, 159. Naka-calculator ka ba, ma'am? Ikaw? 1920. 1920. Okay? So, yung ika-6 months mo, 64. Okay? 3840. Okay? 7 month mo, 128. Okay? 8 month. 9th month mo, tama ba? 8 pa lang pala. Okay? 256. Okay, dito? 512. Dito? 14. 024. Okay? 61,404. Okay. Dito? 2,048. Dito? 122,880. Dito? 4,096. $102,880 times 2. 122. Okay. 245,700. Pwede. Isang account Isang account yung usapan natin. Paano kung pito yung account mo? Simple lang. Times 7 mo. Yan yung mga kitaan sa negosyo na ginagawa natin. Kaya akala nung iba, maliit lang yung business. Kasi akala lagi nila extra income. Pero pag sineryoso mo itong negosyo na to, yan ang pwedeng mangyari sa'yo. Just imagine, 2 tao lang lagi ang iisipin mong papasok sa side mo. Sinolve na nga natin yung isang side eh. Okay, paano natin sinolve yung isang side? Yung power leg. Okay? Ulitin ko ulit para kay Sir Dan, para kay Ma'am Ana, and kay Sir Nico. Okay? For example, bigyan na lang natin ng pinakamagandang example si Sir Dan. Okay? Si Sir Dan may left and right. Tama? Okay? So si Sir Dan, marami na siyang nailagay sa baba niya. Okay? Ngayon, si Sir Dan, nagkaroon siya ng first direct.
from online or offline. Saan ngayon dapat ilagay ni Sir Dan? Okay? Sa left side pa rin. Kasi ang usapan ng power leg system natin, yung first direct mo should contribute sa power leg. Okay? Para lahat ng tao nagkakaroon ng downline. Nasusundan? Okay, ngayon ang tanong, Sir, kailan ako pwedeng kumanan? Ito yung madalas na tinatanong sa akin. Okay? It's up to you. Di ba? O ngayon, pinakita ko sa iyo ngayon yung multiple accounts. Nasa sa iyo na yan, kung mag-open ka ng isa pang account dito, okay? O gusto mong buuin pa isa-isa yung 7 accounts para meron ka 7 accounts na structure. Nasusundan? Okay? Pero, kung gusto mo naman, talagang hindi mo pa talaga kaya yung tulad ng ginawa ng mga tao last month, kasi yung last month may promo, yan, like sila Ma'am Jillian, sila Ma'am Merali, si Ma'am Jerlyn, okay? Talagang kumuha sila ng 3 account agad na sunod-sunod, na nakapang-ready. Okay? Ngayon, paano kung sabihin mo, Sir, hindi ko talaga kaya. Pero okay naman ako kahit isa. Okay naman. Open ka isa. So, tapos ipon ka, cash flow. Pag nabawi mo na ulit, open ka ulit isa. So, nakaipon ka ulit, open ka ulit isa. Dito, hanggang dito. Ito, for me, ito yung pinaka-best. Ito yung unang masecure mo. Then, kahit kailan na to. Kasi may left leg ka eh. So, pag naglagay ka ng tao dito, may points to, may points to, may points to, may income to. So, naiipon yung mga points dito. Nasusundan? Okay? So, ngayon, paano ngayon yung kita mo? Pag may naipon na, 1, 2, 3. Diba dito ka rin bumuo? Tapos wala ka pa nito, wala ka pa nito, wala ka pa rin nito. Okay? So ngayon, pwede ka pa rin maglagay dito. So may kita yung isang account mo. Tama? Okay? So ngayon, ito, port account mo to eh. Tama, mali? Okay? So kung may port account ka dito, meron din tong left and right. So pag dumating yung time, may kita yung account mo. Okay? Hanggang sa dumating yung time na may kita rin yung first account mo. Diyan po minsan meron kang makikita na isang tao lang yung pinasok mo times 2 yung kita mo. Nagbabangga siya dun sa structure mo. So, ibig sabihin, kung gusto mo lumaki yung income mo, structuring is very important. Pag hindi mo na i-position ng tama yung account mo, wala namang problema. Pero mahirap mag-troubleshoot. Di ba? Kasi isipin mo, again, ang napupunta sa'yo, kung ibang tao to, okay, kung kumita to ng 30K, ibang tao to. Tama, mali? Kasi hindi ikaw yan eh. Naibigay mo sa ibang tao eh. Kasi hindi ka pa agad nag-desisyon. Nasusundan? Okay? So, ulitin naman natin ulit para kay Sir Dan. Okay? Hindi kasi late si Sir Dan eh. Kasi nakapagsimula na tayo kanina, di ba, konti? Di ba? Para refresher din lang kay Sir Dan kasi na-discuss na natin kanina. Pero siyempre si Sir Dan, kailangan maka-cope up din siya sa pag-usapan kanina. So ano yung difference ng basic tsaka ng BIP? Okay? Pagdating sa downline. So, naka-basic ka, okay? So ito, medyo pinapaintindi ko talaga na maigi kay Ma'am Ana. Okay? Kasi si Ma'am Ana, nagkakaroon din siya ng member. Whether you like it or not,
darating kasi sa'yo yung spillover. Kasi strong leg ka. So, ibig sabihin, yung mga nasa taas mo, wala silang ibang lalagyan, kundi yung ilalagay sa left side mo. Diba? So, ibig sabihin, kung nag-basic package yan, magkano ulit ang points na naiipon sa'yo? 4. Okay? Kung VIP ang pumasok sa'yo, magkano ang napunta sa sa'yo? 24. Okay? So, meron kang 24 points sa left side mo. Susundan? Okay? Ngayon, paano kung meron ka ring basic package dito at meron ding VIP dito? Magkano kinita mo? 4 plus 4? 8. 20 plus 20? 40. So, magkano kinita ng basic package? 48. Okay? Paano kung VIP ka na agad? Diba? Same scenario. Basic, VIP, VIP. 12 points, 60 points. So, meron kang 72. So, kung meron kang 12 plus 12, 24, 60 plus 60, 20. Magkano kinita mo? 148. May 100 dirhams na difference. So ngayon kung nagne-negosyo ka, yung walang kamatayang tanong, anong negosyo ang gusto mo? Yung kumikita ka lang ng tama o yung kumikita ka na mas malaki? Okay, so yan yung sinasabi namin lagi. Di ba? Yan yun lang. Again, it's your choice. Walang pilitan. On the record, di ba? Na it's your decision. Kami, ipinapakita lang po natin kung ano yung pwedeng maging benefit sa'yo at ano yung maging advantage sa'yo at ano yung maging disadvantage sa'yo. Okay? Kasi naiintindihan ko na iba, bakit hindi pa sila makapag-decide agad, makapag-upgrade or makapag-add ng account, they always think kung kaya ba nila yung business o hindi. Tama? Kaya ako, lagi ko lang naman sinasabi, ganito lang naman yan. Gagawin mo ba o hindi? Kasi kung gagawin mo din lang naman siya at pagtutuunan mo siya ng pansin, might as well do it the soonest that you can. Tama? Ngayon, kung hindi, edi wag muna. Kasi nasa sayo naman yun eh. Kasi gawin mo yan o hindi, yung mga taong nag-upgrade at yung mga taong gumawa ng multiple accounts, sila na yung may mas advantage at potential na kumita na mas malaki kaysa sa'yo. Simple lang yan. Ilan ang account? 16. Okay? Pagpalagay na natin na nakabuo na tayo ng malaking grupo dahil 16 yung account mo. Parehas lang kayo ni Ma'am Jillian na ginagawa yung business. Pero si Ma'am Jillian, nakaisa lang yung account. Sino mas malaki kinikita? Naka 16 accounts. Tama, mali? Tama? Same time ba? Same effort? Pare-pares ba kayo nandyan ngayon sa harap ko? Pare-pares niyo bang inaaral yung negosyo? Pero bakit mas may kumikita na mas malaki kaysa sa'yo? Kasi mas may nag-invest ng mas malaki kaysa sa'yo. Doon lang siya kasimple. Kasi isipin mo, yung scenario na lang na 4 na tao. Tama? 4 sa left, 4 sa right. Isa lang yung account mo. Magkano kinita mo? 480. Siya, 3 account niya. Di 960. Paano pa kung 7? Di 14. Again, it's up to you guys. Ganun lang siya kasimple. May tanong kayo? Kayong tatlo, may tanong? Maliwanag na maliwanag. Clear. Okay? So, simple lang din ang gusto kong ituro sa inyong tatlo. Okay? Ito lang, guys. Ano nga ulit to, guys? Okay? Kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, kailangan magaling kang mag-aral. Tandaan mo, you need to know in order for you to have an edge. Tama? Ano yung L? Learn. Kasi learners are earners.
Wala pa ako nakitang tao na hindi nag-aral tapos kumita ng malaki. Lahat ng tao kumita ng malaki, inaral nila yung negosyo nila. Tama? Lagay natin sa trabaho. Mapopromote ka ba kung walang nadadagdag na knowledge sa ano mo? Sa utak mo? Or sa skills mo? Di ba? Hindi. Unless magaling kang sumipsip. Di ba? Usapan yun. Tama? Bakit? Politics yan eh. Tama? Pero technically speaking, normally, kaya ka napopromote kasi nadagdagan ka ng kaalaman. And pag pinromote ka, may bago ka namang kailangang aralin. Kasi yung trabaho mo dito, most probably, will totally be different when you got a higher position. Tama? Kasi i-retraining ka ulit. Tama? So, meron ka na naman madadag. So, you're learning. So, ibig sabihin, the more kang nag-learn, the more ka taga nag-earn. Okay? Ano to? Good learning and listening. Very basic lang to, guys. Okay? Pag magaling kang makinig, mas mabilis kang magkakaroon ng resulta. Pag masakit ang ngipin mo, kanino ka dapat lumapit? Dentista. Okay? Pag may sakit ka, masakit ang tiyan mo, gusto mo, kanino ka lalapit? Doktor, tama? Papagawa ka ng bahay, kanino ka lalapit? Coach D. Okay? Papadesign ka ng bahay, kanino ka lalapit? Architect, tama? So, very basic lang. Negosyo na to, ang ginagawa mo, kanino ka dapat makinig? Okay? Ganun lang siya kasimple. Kasi tandaan nyo, tayo nagdenegosyo. Lahat tayo gusto natin kumita. Tama? Do you really think I will teach each and every one of you nang hindi makakatulong sa negosyo natin? Hindi. Kasi bakit? Ang aim ko, kumita ka. Kasi para pag kumita ka, kikita din ako. So do you really think I will teach you harmful to your business? Hindi. Tama? Nasusundan? Okay? So ano tong dulo? Ito po yung pinaka-importante sa akin. Hindi ko po kailangan ng magaling sa business. Maniwala po kayo sa akin. Pagpasok mo dyan, madami kang dinadalang tao, pero bulok ang ugali mo, hindi ka magtatagal sa akin. Sure yan. Okay? Meron ka nito? Ano to? Hindi mo mabasa, no? Kasi Chinese yan. Chinese yan. Okay? Triple I. Okay? So, ano yung triple I? Inip, inis, tsaka inggit. Pag meron ka nito, tapos ang karir mo. Okay? Ay, si Sir Aaron. Mga taga-Dubai lang gusto niya. Okay? Kasi lagi yan nandun, lagi lang kasama. Ano nangyayari sa'yo? Naiinggit ka. Tama? Ngayon, pag naiinggit ka, anong kasunod? Inis. Oh, susunod yan, may inip ka na. Tagal naman ng resulta ko. Kasi si Sir Aaron, lagi na lang yung mga taga-Dubai. Di mo lang yung mapuntahan dito sa Abu Dhabi. Di ba? Diba yan? Sir Aaron, no? Wala man lang ibigay na spillover. Guys, liliwanagin ko sa inyo. Ang spillover po, hindi po yan obligasyon ng upline. Kung nabibigyan ka po ng spillover, dyan ngayon po papasok yung attitude of gratitude. Matuto ka po magpasalamat. Kasi unang-una, hindi ka naman dapat nalalagyan, pero nalalagyan ka. Okay? Kasi ang negosyo mo. Okay? Ano pang klaseng attitude ang dapat mong i-possess? Ang negosyo mo, tingin pababa, hindi pataas. Marami po nagkakaroon ng mistake dito. Yung upline ko, laki na ng kinikita sa akin. Okay? Yung upline ko, lagi na lang si ganun. Si ganito, si ganyan. Hindi. Ang attitude mo dito dapat, ang negosyo mo tingin pababa, hindi pataas. Tama? Kasi pag nagko-compare ka, papasok ulit si triple I. Tama? Di ba? Kaya dito, ang attitude mo, dapat puro ka ng pasasalamat. Okay? Tapos lagi ka lang naka-yes.
upline. Pag sinabi ng upline mo na yan yung gawin mo, yan na lang muna yung gawin mo. Ngayon, kung mayroon kang alam, it doesn't mean na X na yung alam mo. Ang gagawin lang natin, para kang empty cup. Tama? Kung meron kang alam, okay yan. Pero set aside muna natin yan. Kuha tayo ng empty cup. Ito muna yung lamanan natin. Nasusundan? Marami kasing tao yung may sakit na ganito. Acne. Alam mo to, Ma'am Ana? Sabi naman ni Ma'am Ana, bakit laging ako? Sir Nico, alam mo to? Di ba? Yang alam ko na yan. Ayan. Yan po yung pinakamahirap. Okay, naturuan ng tao. Isipin mo, tinuturuan mo, sasagot sa'yo, alam ko na yan. Ano ituturo mo doon sa tao? Alam na pala lahat. Tama, mali. Di ba? Kaya ibig sabihin, kung meron nagtuturo sa'yo, pakinggan mo lang muna. GLLA. And itong GLLA po na to, hindi ibig sabihin, itinuturo po sa inyo to nang nagsisimula kayo. Dadalhin niyo po yan hanggang paglaki ng grupo niyo. Lalo na po itong attitude. Marami na pong nasirang tao ang karir sa negosyo na to. It's because of this. And kung iti-trace back mo kung bakit sila nasira sa negosyo na to, ito lang. Inggit. Nainis. Nainip. Di ba? Yun yung problema. Di ba? Di ba? Kaya kailangan ang attitude mo always intact. Always 100%. Malaki po ang itutulong sa inyo niyan. Ngayon, ang dumi ko talaga mag-training, no? Hindi, tsaka dami ko talaga magsulat, no? So, okay. Tsaka ano lang, guys. Tingnan nyo. Sige, mama, sige lang, sige. Okay lang, okay lang. Okay na yan. Mamaya na. Okay na yan. Okay? So, tingnan nyo, guys. Okay? 5 skills din lang ang kailangan nyo dito para ka gumaling. And these skills, maniwala po kayo sa akin o hindi, madadala nyo po ito kahit saan kayo pumunta. 5 skills na to, ito yung pinaka-highest paid skills. Or, ano yan? Number 1, prospecting. Okay? Number 2, inviting. 3, presenting. Doktor na. 4, follow up. Closing. Okay? Yang 5 lang yan. Pag na-master mo yan, maganda na yung kahihitanan mo dito sa negosyo na to. Diba? Dapat, naniniwala ako na walang isang bagay or let's say na plano na hindi nakasulat sa papel at ballpen. Kahit sa notepad. So, ganun din sa prospecting. Okay? Pag nagpo-prospect ka ng tao, kailangan nakasulat yan. Okay? Kailangan nakalagay sa notepad mo yan. Okay? Ngayon, kailangan mo pa yung i-identify. Man. Okay? Ano yung man? Money, authority, and needs. Isip ka ng mga taong kakilala mo na merong pera. Para pag in-approach mo, mas madaling mag-desisyon. Tama? Okay? Gusto mong bumilis ang grupo mo? Gusto mong bumilis ang takbo ng negosyo mo? Maghanap ka ng may authority. Ano ibig sabihin ng authority? Hindi po siga, Okay? Ito po, nung nagpapalaki po ako ng negosyo way back 2019, nung nag-i-start pa lang pre-pandemic, sa basketball court po, hindi po ako nag-prospect ng player.
Bakit? Ang player, walang pera. Tama, mali? Okay? Hindi rin ako nag-prospect ng manager. Bakit? May pera yan, ha? Pero ba't hindi yan ang pinrospect ko? Kasi iilan lang yan, eh. Sino tinarget ko? Yung organizer. Nung napasali ko yung organizer, siya na yung bahalang mag-recruit sa manager. May authority, eh. Tama, mali? Di ba? Kaya kunwari, ikaw, tinan mo, si Ma'am Merely, manager. Madali ba sa kanya yung business? Nagiging madali ba? Kasi kahit pa paano may respeto sa kanya yung tao, eh. Tama? So, ibig sabihin, ito yung mga pwede nyo mahanap. Community leader. Meron bang mga ganyan? Di ba? O, kunwari, nani. Di ba? Sa mga nani, marami ang community. Yung mga nagtatrabaho sa bahay. O, hanapin mo yung pinakatumata yung leader doon. Pag yun ang nakuha mo, sure, kasama yung mga alipores. Hindi man lahat, meron at merong sasama. Tama, mali. Di ba? Ganun ako mag-isip, eh. Di ba? So ngayon, pasok ko ngayon sa needs. Ito marami. Maraming taong may pangangailangan. Ngayon, after mo mag-prospecting, may tinatawag tayong offline and online prospecting. Okay? So offline, ano yung ginagawa mo sa offline? Strangering. Okay? Yan yung kumakausap ka ng tao na hindi mo kakilala. Ako, nung nagpapalaki pa ako at ginagawa ko yung offline approach, hindi mo ako pwedeng ngitian sa labas. Sure yan. Pag tinanguhan kita at nginitian mo ako, patay ka sa akin. Oo. Kasi bakit? For me, pag nginitian ako ng tao, binababa mo yung wall mo. Ibig sabihin, madali kang kausapin at ma-approach. So ngayon ako, na-approaching ko siya. Tama, mali? Diba? Ngayon, pag na-approach ko yan, either makuha ko yung number, okay na ako doon. Tapos meron din tayong online approach. Ano yung online approach? Sinatawag nating clam. Okay? So ano yung clam? Pag nagpo-prospect ka ng mga dati mong old friends, wag naman, ang nagiging mali kasi ng iba, if they're gonna be approaching yung mga old colleagues nila before to present the business, immediately, kumukonek sila agad for the business. 3 years mo nang hindi nakakausap yung tao. Ngayon lang may negosyo ka, ay, kamusta? May business ako, gusto mo ba sumali sa akin? Anong ending mo? Rejected. Tama? Kasi minamadali mo yung process, eh. Pero kung anong gagawin mo, comment, like ka muna. Sundan mo yung bawat posting ng pinoprospect mo. Pa-like ka. Sinong tao ang ayaw nila like ang post? Di ba lahat naman tao? Kasi ano yan, eh, dopamine sa utak yan, eh. Di ba? Magkaroon ka nga lang ng 1,000 views, na-addict ka na, eh. Tama? Oh. Ganun din yung gagawin mo sa prospect mo. Susundan mo siya. Comment, like. Okay? Tapos pag medyo hinog na, message mo. Di ba? Para at least magkakaroon ka ng rapport. Build up mo muna yung sarili mo sa kanya. Tapos para dumali rin sa yung prospecting mo, syempre yung posting mo rin sa social media, kailangan maging maayos. Kung dati puro hinanakit ka sa puso, palitan mo na. Kailangan maging positive ka na. Baka mamaya pati pag-aaway ng asawa ng kapitbahay mo, pinupost mo sa Facebook. Tama? Para mas dumali sa yung business, kailangan mo munang magbago. Kailangan mo munang baguhin lahat. Okay? That's another way of prospecting. You need to change yourself first. The way you post, the way you talk, the way you think, lahat. Okay? Ngayon, gateway to success is inviting. Kahit anong ganda ng produkto mo, kahit anong ganda ng community mo, kahit anong galing mo mag-promote, kung hindi mo ma-master ang pag-i-invite, sinong titingin ng negosyo mo? Tama? So, paano ka mag-i-invite? Ano yung
kailangan mong, let's say, skills in order for you to have a high batting average para ka magkaroon ng magandang, para ka puntahan ng tao. Ito pa rin. Rapport. Kailangan magkaroon ka ng connection dun sa tao. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng connection dun sa tao, mahirap papuntahin sa opisina. We provide spills. Yung mga automated na pwede mong isend sa client mo na mabilisan. Pero yung parang robot. Tama, mali? Di ba? So, ako, ang ginagawa ko, kukunin ko muna yung details. Yun muna isesend ko. Details. Nasaan na yung details? Pakilala ka. Paano mo gusto ipakilala yung sarili mo? It's up to you. Okay? Kunwari, ako si Nico. Okay? I'm a chef by profession. Okay? And I've been doing this business for a couple of months now, and I could truly say na nakakatulong siya sa akin. Nice to meet you po. Okay? Sasagot yan. Nice to meet you din. Tanong, saan ka po sa UAE? Okay? Para at least I can advise you the best possible way kung paano po kita matutulungan. Always remember this. Being a professional network marketer, dapat ang mindset mo dito more on it's more on education. It's more on educating people. Gusto mo maging successful network marketer, ang kailangan nasa utak mo, para ka lang consultant. Mo ipaparamdam dun sa taong kausap mo na nagpipitch ka na agad ng business. It's more on you're talking to them, making them realize ba't kailangan nilang pumunta sa office. Okay? The common mistakes of people inviting their prospect is pag tinanong sila na, paano po ba kumita dyan? And the very first thing that they're gonna be doing is they're saying everything. Okay? Dito po, bali, ganito po kami kumikita, magbibenta ka po, mayroon ka po lifetime discount, okay, tapos i-introduce mo po yung business sa partners mo, blah, blah, blah. So again, that person, nakukuha na agad nila yung big picture ng business. Now, pag nakikita na agad nila yung buong picture ng business, most probably, they will lose interest to go to the office already. Tama? Kasi bakit? Nalaman na nila at nakuha na agad nila yung purpose na gusto nila. Nasusundan? Ako, pag tinatanong ako nitong ganyan, how? Ang sinasabi ko lang, and that's one major reason why I am advising you, okay, to come over sa office. Para po lahat ng tanong mo, masagot. Okay? And for me, ang business po, pinag-uusapan ng personal. Kailan po ba kayo available? Ganun siya kasimple. Oh. Kung tingin niya, magtatanong pa yan. Ano susunod na sasabihin niya? Check ko po yung schedule. Kailan po yung day off nyo? Kaya kailangan matyaga ka. Hindi pwedeng, pag marami kang kausap, hindi pwedeng lulubog, lilitaw din yung reply mo. Kailangan pag may kausap ka, hanggat hindi humihintong mag-reply yon, nakakausap mo. Tama? Ngayon, kasi bakit? Tingnan niyo po. Sa case ni Sir Dan, viral. Tama? Since viral siya, naiintindihan ko, preoccupied ka din sa work. Yung enthusiasm ng tao na malaman yung business mo, tapos late mong nare-replyan. Kasi viral eh. Sure yan, ang dami niyan. Tama? Nawawala yon. Kaya pag hindi mo siya agad nasambot yung inquiry niya, nawawala yung interest. Okay? Plus, ito pa. Sa social media, way ng inviting din natin, branding itself. Kung nag-viral ka ng isa,
Okay? It doesn't mean, okay, yung mga prospect mo dyan, genuine prospect. Kasi isang beses ka pa lang nila nakita. Kaya kung magba-viral ka, tapos meron ka pa rin kasunod na pwedeng mag-viral at may inspire sila, mamotivate sila, whatsoever, that's the time mas dadali sa'yo mag-invite. Kasi nakakabuild ka na ng rapport sa audience mo. Nakikita ka nila kung gaano ka kaseryoso dun sa ginagawa mo. Kasi ito, pwedeng one time ka lang nila nakita eh. Tama? Okay, binalikan nila yung mga previous posts mo, wala nang kasunod. Iilan-ilan na lang. So, ibig sabihin, hindi ka nila po-foresee as seryoso doon sa ginagawa mo. Tama, mali? Di ba? Kasi kaya consistency is the key. And be fully committed doon sa program. Di ba? Lalo na kung may skills ka na sa pag-create ng content. Isipin mo, tinuturo pa sa Dubai yan. Inaayos pa namin yung pagpo-post ng iba. Ikaw, may skills ka na. So, mas madali na sa'yo. So, ang kailangan mo na lang aralin, eto. Diba? Ngayon, paano ka mas madali din para maiwasan ka ma-Indian, hindi masayang yung oras mo. Pag sinabi nila na Monday, pupunta ako, anong sagot mo? Sige nga. Anong sinasagot mo? Sige po, Monday, pupunta po ako. Normally, ang sagot ng mga tao dyan, okay. Tama, mali? Okay? Ngayon, kung okay ang isasagot mo, paano ka magsasound na professional? Okay? Ako, pag sinabi nilang Monday, ang lagi ko nare-reply dyan, thank you, ma'am, for confirming your appointment. But please do expect, okay, na makaka-receive ka po sa akin ng tawag on or before your booking date. Just in case merong changes on your part. Mas mukha ka bang Mas mukha ka bang astig nun? Mas mukha ka bang parang seryoso na negosyante? Kasi inaayos mo yung schedule mo and ganun yung sinasound mo. Okay. Pero pag sinabi mo yan, make sure nasa calendar mo yan. Para pagdating ng time na yon, ano ba bago mag-Monday? Sunday. Okay, kasi sabi mo, on or before. So, pwede kang Sunday mag-follow up, pwedeng Monday ng same day. Tama? Sisiguraduhin mo, makaka-receive sila sa'yo ng message ng Sunday or ng Monday. Sunday pa lang ng gabi, hi ma'am, ako ginagawa ko, nire-recode ko yung confirmation nila eh. Na Monday po, pa-appointment. Yun mismo yung nire-replyan ko. Hi ma'am, just like I said, makaka-receive ka po sa akin ng reconfirmation. Is this still the case tomorrow? Okay? Kasi nakabook na po kayo ng appointment. Okay po. Yung iba, ay, cancel po muna. O at least alam mo na schedule mo na next day. Hahanap ka na ulit ng kakausapin. Kesa yung nag-okay ka dito, hinayaan mo dumating yung araw na yon, wala pa. Hindi pa ako nire-replyan. Hindi pa ako ganito. Tama, mali. Diba? So, sa pag-i-invite pa lang, pag napaparamdam mo sa tao na dapat kang pagtiwalaan ng tao, pag pumunta sa office yan, mas mataas na yung batting average mo. Kasi presentation, pinakamadali ito. Babasahin mo lang yung PowerPoint eh. Napipresent mo na yung negosyo. Tama, mali? Okay? Tsaka pag nagpipresent ka, ito lang lagi mong gagamitin. Marunong ka nito, ma'am? Bakit nag-blush yung mama niya? Okay? Alam niyo ibig sabihin nito? Keep it short and simple. Pag nagpe-present ka, hindi mo kailangan sobrang galing ang mag-present. Ang importante, naiintindihan ng tao kausap mo yung pinipresent mo. Okay? Hindi din pwedeng sa sobrang galing mo, inabot ka na ng 2 hours sa pagpe-present. Sobrang dinitalye mo na lahat. Okay?
Pag nag-present po ako, medyo mahaba na yung presentation natin. Dati kinukuha ko lang yung presentation ng 10 minutes. Haba na yan pag ako nag-present. Medyo marami tayong slides ngayon. Baka umabot na ako ng 15 minutes. Pero yung slides lang namin dati, 10 minutes lang tapos. 15 minutes max. Kasi pag hinabaan mo, boring na ba? Kahit ikaw mismo, pag masyadong mahaba na, boring na. Boring na, di ba? So dapat, kahit paano, mas maikse, pero clear and precise. Okay yun. Di ba? Hindi mo na kailangan ng during presentation, pinapaiyak mo na agad yung client mo. Di ba? Tsaka, para hindi ka matakot mag-present, bakit natatakot mag-present yung iba? Sige nga. Ano sa tingin niyo? Ayaw kasi nilang matanong. Tama? Okay. So, bakit bibigyan mo siya ng chance magtanong? Bakit hindi mo sabihin, ma'am, I'm about to start my presentation right now. Kung meron ka pong karagdagang tanong, okay lang po ba after the presentation? Kasi baka mamaya along the presentation, nasasagot ko na po yung tanong. Ngayon, ang tanong, magtatanong sa'yo during the presentation? Hindi. Kasi pag nagtanong yan, pwede mo agad sabihin sa kanya na, ma'am, okay lang po ulit, tapusin ko lang po ulit yung presentation. Sagutin ko po later on. Kasi baka mamaya, tinanong ka, hindi mo alam yung sagot, bumula yung bibig mo sa kaba. Mamutla ka, mablangko ka. Unlike na pag sinabi mo yun in the beginning, tapos natapos ka na, andyan sila Coach D, andyan yung mga leaders, andyan yung mga mentors, that's the time na, mama, may tanong ka nga po ulit kanina, tama? Okay lang po ba yung the best na person po na mag-i-explain sa inyo at sasagot ng tanong nyo, Coach D? Okay, nagigets nyo? Di ba? So tapos na problema, di ba? And para dumali sa inyo yung presentation, kailangan marunong kayong mag-ABC rule. Okay? So, ano yung ABC rule? A stands for advisor, B stands for bridge, C stands for client or customer. Wag na wag po kayong magdadala ng guest dito na hindi nyo po ginagamit yung ABC rule. Okay? Kanina, nung may guest ako, pinakilala ko si Ma'am Merely as a manager. So, ini-edify, binild up ko si Ma'am Merely. Hindi pwede, kunwari may guest ka, engineer, malaki sahod, tapos pinapresentan mo kay Ma'am Jillian. Si Ma'am Jillian, nag-aaral pa lang mag-present. Pagdating dito, ma'am, guest ko nga pala, engineer to, malaki sahod nito, ha? Okay? Tapos hindi mo man lang binild up si Ma'am Jillian. Okay? Ang ibig sabihin lang po nun, hilaw po yung magiging presentation. Lagi niyo pong tatandaan, dapat ang advisor po ganito kalaki at yung client mo ganito lang. Okay? Nasusundan niyo? Okay? Tapos dapat magaling kang bridge. Magaling kang mag-build up ng advisor mo. Bakit? Sino ba yung papakinggan ng client mo? Ikaw o yung advisor? Yung advisor. Tama? Hi, how are you? Where have you been? Okay. So you got my point. Now I'm gonna be talking in English because my Ma'am Serjana is here. So I have to flip the switch. Okay. It's cool, perfect. By the way, guys, have you let's say know Ma'am Serjana? Not yet, right? Okay, so Ma'am Cherie is one of my top leader when we were in Dubai, and she's one of the reason why we created a lot of different nationalities way back 2 years back. She's one of the best in the business. So right now she's coming back to us. So utilize her if you have some guests, especially from Nepal, those people that can understand her in English too. Of course, right? So that's the best example of ABC. Right? So you don't have to bring people here
Then suddenly you just want to, okay, ma'am, this is my guest. Please present the business. No. Okay? When I was starting the business, I am very good of being a good bridge. I can close the presentation without even presenting because I'm truly, genuinely edifying, or let's say building up my mentor back then. You know what? The best person for you, okay, that will do the presentation is my mentor. And my mentor is a professional videographer by ABS-CBN. Do you know that EFC? Yeah, I know. You're very lucky that I got his schedule. So if we went there in the office, just give us maybe 10 to 15 minutes of your total focus, okay, in listening to the business. What do you think what would happen during the presentation? Listen. It's very easy. Correct? Remember ABC rule. Very powerful. Very easy. Advisor, bridge, and client. Okay? And during the presentation also, use still another ABC. What do you mean by another ABC? Always be closing. Especially that we have a 92 dirhams. Okay? If they think they cannot afford the VIP, but they can start for basic, start them with basic. Because you will experience people that, I think I like the VIP, I'll just come back. Since that person tells you that he or she wants to have a VIP and you got excited that that person will have VIP package, you will let them leave and expect them to return for VIP. It's a big no-no. It's a big no-no. So the very best thing that you're going to be doing is, but you like the business, correct? Okay. Now, if I may ask, since you like the business, can you start for basic package at least 92 dirhams and just upgrade it later on? That person would have an idea that, okay, I can start for basic, then I'll just upgrade it later on. Correct? Because the common mistake, if you will not gonna be always be closing in any presentation, that person, since he or she knows already the business that she is gonna be into in the future, that person would try pitching it already to their friends. Correct? Okay. Hey, by the way, I went to Send Connection. This is the kind of business that they're gonna be doing. Actually, I'm not yet a member, but this is blah, 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 blah. And that friend most probably can be a discouragement to that person. Why would you join there? That's networking, blah, 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 blah. And that person is not yet a member. So what would happen? Do you really think that person will still come back to join? If that person initially received rejection? No. But what if that person is already part of the business, started for the basic package? That person will still continue doing the business because he or she is part of a community already. Correct? Okay? Always be closing. But it's case-to-case basis. Again, if you think that person is really hard to convince already, let them go. Let them go. Okay? The people earlier that's in the office earlier, okay, witness that one. I have a guest actually, around 1 o'clock, correct? Yung Emily, that lady just wanted to invest, do nothing, thought that it's only Tamara, that they will invest, they will not do anything. Tell us. Very easy. You're done, oh, bye-bye. No need to,
It's case to case basis. But if the person is just only having second thought which package they want, are they, is this business really for them? Okay? And that's the time that you could talk to that person. But if the person that you're talking to is really, really close-minded, okay, leave it cross. Have it your way. This is the way to exit. Okay? Okay. Cool. Last, the one is follow-up. Okay? Not every presentation, not every guest will join you. Okay? But in the follow-up, it's just like in inviting. If they said, I will just come back. When will you come back? In salary. When is your salary? Which specific date? Maybe 15 to 17. Okay. Is it okay if I will message you on the 14th to reconfirm, okay, that you could potentially join us on the 15th? You're sounding much more professional if you're talking to your client like that. Correct? Okay? And just make sure also that you're going to be follow-up, that you're going to be making the follow-up on that said date that you said. That's the reason why calendar on your phone or in your whatever type of calendar that you're going to be having, taking down notes. You got it? Okay? Now, how you will close the presentation for your guest. I already said earlier, 3 powerful questions. After the presentation, how do you close the presentation, Ma'am Shiri? Mm. None. Would like to ask about business? I'm not interested. See? Because you're asking the wrong question. Okay? So, in order for you to have a higher rate, okay, in closing your presentation, 3 powerful questions. What you like the most? Okay? And everything that I presented to you right now, what you like the most? What would be the answer? Of course, they will think what they like the most, right? The earnings, the product, correct? Okay, so you can tell that this person is interested. Okay. Now, what's the second question? Okay, if you're gonna rate yourself from 1 to 10, 10 as the highest, you joining today, where are you? Okay? Meaning, whatever number that they're gonna be saying is perfectly fine. Sir, what if he said 9 or 8? This is a very good number already. But what if 5? Normally 5. 5, 6, 7. Normally on this number. Okay? Because if they will said 9, 8, this is the highly interested people already. Okay? But normally it would fall on 5, 6, 7. You will see when you experience doing presentation. You'll definitely feel this one. 5, 6, 7. Okay. If they said 5, 6, 7, okay, all you have to do is ask them once again. In closing any presentation, you need to have a powerful question always in order for you to get what you want. What's bothering you? Why do you think you rate yourself 5? I thought you like the earnings. I thought you like the product. So why 5? That person give her reason? Correct? I think
I like the earnings, but I don't know how I can do it. You know, correct? Okay. The product is good, but I don't know yet my market. Now you know, correct? Okay. I like it, but I think I don't have much connection. I'm a very shy type person. So you know, correct? Now, whatever, okay, whatever the answers that they're gonna be giving you, follow this only. If I would you, okay? I don't know. I don't know if I can sell the product. I don't have many connection. I'm a very shy type person. Ma'am, if I can show you, you witness the presentation, right? You understand the presentation, correct? Okay? I can show you that you're not gonna be doing this business alone. We're gonna be teaching you on how to utilize or leverage your social media that even you are shy without you even showing your face because we have a very huge faceless system. Okay? Would do it right? Would you? What would be the answer? Most probably, yes. Okay? Now, the last question that you're gonna be telling or asking a person to close the business is very easy. When are you planning to start? Today or now? Correct? Oh. Now? Correct? I don't have my salary yet. Okay, totally fine. I do understand. But ma'am, if I may ask you once again, do you have a debit card or credit card with you right now? Yeah, I have. Does it have at least 100 dirhams? Yeah, it's okay. Then we can use Tamara for basic package. Not saying it's 100% guaranteed. Those pills will give you a sign up, but it could help you. You got it? And that's how how easy it is. No, it's not easy. It would take practice to do that. Okay? And that's the truth. It would take practice. But then again, always remember, in order for you to don't have any feelings of rejection, bear this one in your mind. Always be a consultant. That's it. Your aim is to educate your prospect. Don't make your prospect feel, okay, that we need them. Make them feel that they need us. Remember that. No, please join now. Okay? I want you to join now. No. Okay? The best thing for you to do to tell the person is, it's okay. If you're not decided yet, it's totally fine. But mind you, if you will not do this one, I truly believe you have a reason why you came here in the office. Correct? You came here because you wanted to have another source of income. Ma'am, if you don't mind, one last question. What would happen to your problem if you will not find a solution now? That person might not join. It's totally fine with me. But I'm sure that person will go home having nightmares. Yes. Because the solution to money is always money. If you have challenges in if you have financial problem, the solution still is money. Correct? Just make them feel that you don't need them. Make them realize, okay, the choice that they're gonna be doing if they're not gonna be doing it. 2 weeks ago in Dubai, I don't know if Ma'am Clarence is there. There's one guest. She's a little bit hesitant to join because
she's seeing the business. I will use the credit card. I will pay for it. It's just an expense for me. Okay? You know what I told to that person? Ma'am, if you really think this business would be an expense to you, don't be offended. Better not join. I'm rejecting people. The lady earlier, you see, I'm not thinking that person rejected me. I think that I'm the one who rejected that person. Correct? Because whether she do it or not, just imagine, ma'am, see, look, if you join today, my earnings to you most probably be 100 dirhams. You really think 100 dirhams I will get rich? What I am offering to you right now is an opportunity also to earn like me, to have an extra. Because whether you join today or not, I'm still gonna be continuing the business, and potentially I'm earning this already every day. That's how I talk to people. I will make them realize that it's okay. You don't like it, yeah, go. There are like 8.5 billion people in the world. Isn't it very amazing? Just imagine, Sir Dan have 15K viral views. Too many people that made how? I have 133,000 currently viral videos, but still not a single person that asked to him, that asked to me. You just imagine that? How many people are there in the world? That's Tagalog, ah. I'm not creating English content yet. That's why I'm challenging you, no? Right now, Ma'am Sherry is here. You have competition for English content now. Okay? No, really. The reason why we are very, very great before, it's because there's a lot of different nationalities too. Okay? And before she came, we don't have much. She's the main reason why we have lots. Okay? Now we are trying to redo it once again. Okay? Especially now that we have a very, very good compensation plan. So you guys have a question? None? Clear? Sir Dan? Yan lang ba yung question? Ngayon na. Bakit? Ano question mo? Ano talaga yung tanong ko ano talaga? Ano yung nangyayari sa account ko? Halimbawa, umuwi ako ng Pilipinas. Mako-convert ba yun? Okay, perfect. Cool. Got your answer. I got your question. Okay. You should pay attention to this one also. Because the question is for everybody. Okay? We have what we call right now, ayaw na sumulat ah. Okay? Ano yan? May guess ka? Okay. Asan na? Diyan na? Okay. So, tapusin na rin natin. So, we have a seamless system. What do you mean by seamless system? It means in any part of the world that you're gonna be into, you are a member. So what do you mean by that? Meaning, if you're gonna be going back to the Philippines, you can still use your account. You went to Canada, you can still use your account. You went to USA, you can still do the business. You can see in your dashboard, you can convert your earnings to dollars, to peso, to whatever currency. That's seamless. Not all networking company have seamless. Because if you're in the Philippines, you want to cash out in the Philippines, you're in the Philippines, you simply go to peso, then request for cash out. But you have to abide by the rules. For example, how much is the basic package in all over the world? It's only 350, and it's only 1.6. This is the standard. But if the person will join in the Philippines, times 12%.
tax. You got it? Okay. Now, if you're gonna be making a cash out in peso, minus 10% income tax. If you're in the Philippines. Okay? Now, if you're in the Philippines, much better like this. Rather than collect it in AED, have an authorization letter, and then get the money and send it back to the Philippines. It's gonna be the same. Right? So that's the reason why we have a very good system. Wherever part of the world you are a member of Send Connection already. Clear? Yes. Kahit saan, pwede niya rin gawin yung negosyo. Kahit mapunta ka ng US, mapunta ka ng UK, pwede. Okay? I-convert mo lang yung earnings mo. Makikita mo, yung sa earnings mo, may dollars, may peso, kung makakalkalin mo yung dashboard. Then, for example, also, one tip also in the dashboard, if you notice sometimes your points is increasing. Okay? You will notice, like Ma'am Jillian, 60 points, I got a 60 points additional. In order for you to check the additional points, just simply go to the Infinite Network and go to Infinite Points. Then scroll back the day past. You will see those people that add on your network. Where it came from. Because it's very, just like me, it's very hard to track already. Okay? So may tanong? Wala na kasi may guest na eh. Okay? Para ano? G na tayo. Thank you, sir. Clear na? Naman yung tanong ko. Malinaw? Yun lang? Okay. Malinaw tayo dyan? Okay. Pang content natin yan, sir. Bigyan mo akong copy,